At inuulit ko doon sa mga nag-iisip ng hindi maganda sa akin, no? Isipin nyo na lang po yan. Huwag nyo pong tambayan. Kasi pag dinambayan nyo yan, kayo po ang may stress, hindi po ako. Alright. Hello po sa lahat at welcome muli sa aking channel. At bago po ako magpatuloy, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong tiwala, no? Dahil patuloy pong tumataas ang ating subscribers. Okay? So, ibig sabihin nito, mas marami ang nagtitiwala at naniniwala, no, sa ating mga opinion na sinishare ko sa inyo at naiintindihan, no, yung gusto kong iparating bilang isang vlogger, actor, or influencer dito sa YouTube channel ko. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Okay, so doon sa mga nag-iisip ng hindi maganda sa akin, eh, wag naman pong gano'n. Okay? Dahil lang sa akin lamang po dito, sa ginagawa kong pag-vlog na ito, sa pag-share ko ng opinion, ay katunayan lang. Sa totoo lang tayo. And katulad ng sinasabi ko sa lahat, no, ng aking mga upload, criticizing our sinusuportahan doesn't mean na hindi ko gusto sila. No? Constructive criticism po ang tawag. Ganun po ako magmahal. Kaya pagpasensyahan. Okay? So, ano ba yung share mo? Ang dami mong hugot dyan. The community. Ay, nalalaman ka pang pag Well, ang share ko lang naman po sa inyo ngayon is may kaugnayan dyan sa sinabi ko. Because I'm going to discuss or share with you uh, the word credibility. No? The credibility. Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba ang, bakit kailangan ng isang tao yung ganyan? No? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. No? If you know something na makakapag-dagdag kaalaman, no, dito sa aking tinatalakay sa video na to, please, don't hesitate and don't be shy to comment. Ngayon, kung medyo violente yan, well, I welcome them also. No? Kaya, wag po kayong mahihiya. No? Wag pong mahiyang magtanong. May right with tayo. Okay? So, today's topic, credibility, ang ating pag-uusapan. Okay? Ito po, naging issue po ito eh. Di ba? Natalakay ito doon sa muling pag-interview ni Brother Joe, Brother Jose. No? Tungkol dito sa 2.7 na to. Natatawa lang naman ako. Bakit napakainit ninyo sa pera na yan? Ha? Ano bang kailangan ninyo at gusto nyo sa pera na yan? No? Kasi iyakan kayo ng iyakan. No? And narinig natin doon na ang sabi, galing kay Dave, paliwanag ni Dave, sinama siya, yung tatay Ram niya, at saka nanay Jack niya, sa bangko para withdrawin daw yung 2.7 million from his account, transferring to siguro Ramil account, sa ibang account, no? Just to make sure. So, hindi natin alam. And hindi niya raw alam yung reason. Right? So, this kind of statement should be accompanied, di ba? By evidence. May resibo. Di ba? Withdrawal slip. Anything that will prove na may nangyaring transfer.
Diba? Is the words of Dave credible enough para tayo ay maniwala? That's one thing we need to question. Diba? Bakit? Kasi ilan na ba sa mga sinabi ni Dave simula nang siya ay magsalita, no? Na nagpapakita na hindi lubos na maaasahan or mapagkakatiwalaan yung kanyang mga kwento. Simulan natin sa sinasabi niyang minaltrato siya. Di ba? Kung ikaw ay minamaltrato, paanong tumagal ka ng ng 5 taon sa manalastas? Di ba? Oh. Kung ikaw ay nakakaramdam na napaplastikan ka na sa pinapakita sa iyo, bakit hindi ka umalis? Bakit hinayaan mong umabot ng 5 taon? Despite sa sinasabi ng manalastas na may katigasan ng ulo mo. Diba? That's one. Okay? Ito lang po ay sa mga matatandaan, maalala ko, ay yung recently, no? Na video shinare ko sa inyo, and that one is a year ago. Which means, sabihin na natin na siya ay nasa 16, 17 na edad, na sinasabi niyang may butas yung kanyang jogging pants. Hiyang-hiya siya. Pero nakita naman ninyo sa video, o ba? Siya mismo yung nagturo doon sa punjun niya, yung sira, na samantalang makikita ninyo sa video, diba, kung saan dapat papunta si Rabi. Di ba? Marami pang iba na mga binitawang pahayag, kwento, allegations, si Dave again sa manalastas. But we proved it. Diba? Pinakita natin sa inyo yung mga katibayan. Diba? Pinaliwanag ng hindi lang ako. May iba pang vloggers na nagpaliwanag. So, dito sa 2.7, kung totoo man to, mapapaniwalaan pa ba natin si Dave at yung kanyang mga kasamahan? Sasabihin niya, siyempre, the community, hawak nila yung resibo eh. Then you should not speak. Di ba? Kung wala kang ipapakita. Because it's just only your words against their words. Ganun na lang po ang mangyayari doon. Hindi po malilinawan yan. Hanggat wala po tayong hawak na katibayan, yan ay mananatiling chismis, haka-haka, minarites. Diba? Gawang isip. Kahit na ganun dinitalye ni Dave, pumunta sila sa bangko, di ba? May date silang sinabi, may oras silang sinabi, di ba? May teller silang sinabi, may bangko silang sinabi. Anyone, can create that story. I can create that kind of story. Diba? So, tingnan ninyo yung kredibilidad ng nagsasalita at nag-share ng mga ganyan. Hindi ko inaalis dito na may katotohanan. Pwedeng may katotohanan, pero nasaan ang magpapatunay? Diba? Ano yung kaya mong ipakita para patunayan? Okay? O sige, since ito naman ay chismis lang, so may i-chismis na rin ako. Alangan naman kayo lang. Ha? So may chismis din lang naman ang pag-uusapan natin. Sa balita ko, marites lang to. Hindi rin ako sigurado. Katulad ng sinasabi ni Tig, dahil wala siyang mapakitang resibo. Si Brother Jose walang mapakitang resibo.
balita ko lang, no? Sabi ng green kong ahas, kasi yung iba puting ahas. Eh, gusto ko green. Okay? Eh, balita lang to, hindi ako sigurado, no? Hindi ko sigurado. I don't want to jump into conclusion, no? At marites na rin lang. Diba? Dagdagan ko na rin. Mamarites na rin ako. And I don't know if some of you here heard of this, no? Ah, kaya raw, no? Nulit ko, unconfirm ito, hindi ako sigurado. Okay? Katulad din lang ng kinukwento ni Debian. No? Ah, kaya raw, no? Nangyari yon, yung pag-withdraw ng 2.7, nulit ko, marites lang to, hindi ako sigurado, no? Sinasabayan ko lang yung pagmamarites. Ha? Dahil nararamdaman na nila, no? Siguro ng manalastas, na may niluluto itong si Francis at si Dave, no? Na siguro aalis or they are planning something big, di ba? So, kaya nagawa 'yon. Inulit ko, hindi ako sigurado, ha? Huwag niyong gamitin na bala to sa inyong mga gagawin komenta. Okay? Katulad ng sinasabi ko, narinig ko lang to, unconfirmed, no? So, kaya siguro naisip yon na they are planning, no, to take that money sa pag-alis ni Dave. If ever that happen, no, halimbawa, kung totoo man yon, halimbawa, hindi tinanggal nila Ramil yung 2.7 na yan. Hindi niya winidraw yan at nilipat sa ibang account, no? At may maghabol, no? Sino sa tingin niyo yung puputukan? Si Dave ba o si Ramil? O ang manalastas? Di ba? Hindi po yan para kamkamin, no? Yan ay prinoteksyonan lamang ni Ramil si Dave at yung mga taong nag-ambagan sa sinasabi nilang 2.7 na yan. No? Oo, binigay yan ng mga sponsor. Oo, kay Dave yan. Pero ipinagkatiwala ng mga sponsor yan kay Ramil. Di ba? So, yung sinasabi ninyo na dapat binigay na lang yan kay Dave dahil pera niya yan, hindi po mangyayari agad-agad. Okay? Hindi po mangyayari yan. May prosesong pagdadaanan. No? Hindi po ganun kadali. Mag-isip-isip po kayo, lalo na yung mga bumapatikos dyan sa 2.7 million na yan. Ha? Kung totoong ginawa ni Ramil yan, meron siyang rason. Kaya niya ginawa yan. And that's what I heard. I'm not sure if it's true. If it's true, for me, it's a valid reason para i-keep safe niya yan. No? Huwag niyong ipagpipilitan na yan ay ibinigay na kay Dave. Nanduro na tayo, binigay kay Dave yan. Pero, nasa pangangalaga ni Ramil Manalastas. Dahil siya po ang tumatayong magulang na ang tanging gusto ay mapabuti ang kanyang anak. So kung siya man ay nadidisiplina at parte ng kanyang pagdisiplina ay mapalo siya, mapagalitan siya, mapagsabihan siya ng hindi maganda, no? Yun po ay disiplina ng isang magulang. Pare-pareho na po tayong may edad, no? Sa community na to. May anak, may apo, may pamangkin, may pinsan, no? Na kung mahalaga sa inyo
paano nyo pinapalagahan. Hindi nyo po ibibigay lahat ng gusto. Di ba? Titimbangin ninyo kung yun ba ay makakabuti pa sa kanya dahil minor pa siya. Hindi niya pa kayang magdesisyon at mag-identify ng alin ba ang tama at alin ang mali. Okay? So doon sa patuloy na nag-iingay, dito sa pera na to, pag-isipan ninyo, no? At may kredibilidad ba ang taong nagsasabi ng accusation na to or allegations na to? Mahalaga po, no, na alam ninyo or kilala ninyo yung taong nagsasalita. Mahalaga po ang kredibilidad sa isang tao para siya ay maging kapanipaniwala. Kaya nga po, di ba, malimit kong sinasabi sa lahat ng aking naging content, karamihan sa aking mga naging content, kung ano ang intensyon ko sa pagpasok ko sa community na to. At ano ang naging intensyon ko kung bakit sumasang-ayon ako sa ipinaglalaban ng manalastas. Diba? Bilang isang magulang po yun. Doon po ako kumuha, no, ng aking basihan. Hindi po bilang isang vlogger na ang purpose ay maging viral, no, suportahan ninyo dahil sa vlogger ako na nakasuporta sa manalastas at gusto ko na mag-viral ang video ko. Hindi po. No? Nagbase po ako bilang magulang na kung sa akin nangyari yung nangyari kay Ramil, ganyan din po ang mararamdaman ko. No? Itinuring kitang anak, pinilit kitang baguhin. Pinilit kong wag ipakita sa inyo kung sino ka talaga dahil gusto kong mabago ka. Ayaw kong isipin na nila na hindi ka nagbago simula nang kinuha kita kung saan ka man nanggaling. Pinilit kong itinago yun, no? Dahil ayokong ganun ang isipin sa iyo ng tao. Dahil mahal kita bilang anak ko. Ganun po yun. Tapos, ang igaganti mo, content ka lang para sa akin? No? Yun ang isipin mo? Dave, na isa ka lang pinagkakakitaan ni Ramil at ng manalastas? Pangit po yun, no? Yun po yung dahilan nun. So, ngayon, anong credibility pa ang pwedeng i-offer, no, ni Brother Jose at saka ni Dave sa pagsasabi ng ganito? No? Magpakita po kayo ng ebidensya dahil lahat ng sinabi ninyo na paratang again sa manalastas, pinakitaan at pinaliwanagan po kayo. Di ba? Ganun lang po yun. So doon sa mga tao, tulad ninyo, Mr. Stephen Montialto, no? May katibayan po ba kayo, no, na makakapagpatunay na yung 2.7 na yan ay nasa ibang account? No? Wag po salita lang. Black and white po ang kailangan. Diba? Sasabihin ninyo, ano yan eh, bangko yan eh. Oh, hindi sila siyempre magbibigay, bank si Crisilo. Yun naman pala. Bakit hindi nyo inisip yan bago nyo pinagsalita si Dave? Bago nyo pina-interview kay Brother Jose? Di ba? And since it's a joint account, di ba? I hope Dave can access on that. Kasi joint account yun eh. Di ba? O ayan, binibigyan ko kayo ng idea kung gusto nyo talaga makakuha ng
Ebidensya para ah, lagyan ng kaakibat na ebidensya itong inyong sinasabi, no? Kasi po dito questionable na, no, ang credibility ng mga taong nagsasabi, no? Aminin natin sa hindi. Yan po yung katotohanan. Kahit si Sir Stephen Montialto, maraming lumabas na bali-balita against you, di ba? Yung mga pinagsasabi nila. Yes, it's a hearsay, no? Pero may mga patunay eh, yung ibang mga pinagagawa niyo eh. Kaya ebidensya, no? Yun yung kailangan natin dito kung gusto ninyong matapos. Kung ayaw nyong ilabas ang ebidensya, do it in a legal way. Diba? Husgado na ang usapan. Okay? So, sana sa susunod na pagsasalitain ninyo si Brother Jose at si Dave, eh, lagyan ninyo ng inyong pruweba. Ipakita ninyo yung pruweba, no? Para maging credible yung mga sasabihin mo. Magkaroon ng dignidad ang mga sasabihin. Okay? Uh, so, yan lang po yung sa portion na to and allow me to share another thoughts, no, or opinions. Kasi mayroon akong nakachikahan. Napunta kami sa usaping bullying, especially sa mga schools, no? And who are the mostly victims of bullying, di ba? Yung mga transferee, yung mga from public to private, di ba? Or from private to public, di ba? The other way around. And those, no, mga tahimik or introvert persons, no? Ng mga bata. Yung mga mas pinipiling sila lang, no? Masaya na sila lang, yun yung pinaka-comfort zone nila. Diba? Ah, ito po ay hindi na to simpleng usapin lang sa panahon ngayon. Maybe yung panahon ko wala. Ano yung bullying? Hindi ko alam yung salitang bullying yan. No? Recently na lang yan, no? Because of the technology na rin, no? Because of maraming factors ngayon na pwede mong i-consider kaya nabubuli yung isang bata, no? Normally, mga kabataan talaga, estudyante, sila yung mga major victim of this kind of things. No? May mga matatanda rin naman, pero normally, yung mga bata, yung mga nasa eskwela. Okay? Ah, ang pinakamalaking dapat, no, para sa akin, no, na gawin ng magulang, kapatid, kaibigan, whoever, no, may mga ganitong situation is kausapin, no? Kausapin yung mga bata, di ba? Ipaliwanag sa kanila. Bigyan sila ng proper guidance, no? Hindi po sagot yung dahil nabully ka, gaganti ka, makipagsuntukan ka, makipag-away ka, di ba? Hindi po ganun. So, para mas madali po, no, yung pagpapaliwanag ko, most of us, no, aware, yung Superman, no? Si Superman. Okay? Doon natin ilagay. Si Superman. Di ba? Siya ay kakaiba. Di ba? Hindi ko sinasabi yung mga nabubuli, may mga superpowers. Yung scenario niya, di ba? Ah, kasi since hindi siya from Earth, di ba? May lahas ng extra senses niya malalakas, 'di ba? And hanggang sa school nabubuli siya, 'di ba? Ano po ang ina-advise ng magulang niya? Control yourself, no? Kalmahin mo 'yung sarili mo, 'di ba? Matuto kang umintindi, 'di ba? Alamin mo 'yung sitwasyon, 'di ba? 'Yun 'yung laging advice ng mga magulang niya. 'Di ba? Habang lumalaki siya, nagawa niya, nakontrol niya. So, 'yun po 'yun, no? Yung guidance of parents at ng mga taong nakapaligid sa kanya ay mahalaga, no? At kailangan, no,
maturuan siya kung paano i-approach. And of course, yung interventions ng mga teachers, di ba? Knowing those people na nang bubuli, no? Part po yun. Pero hindi po kagad sagot, especially kung baguhan pa lang yung mga bata, no? Sa school, transfer siya, no? Na babanatan mo na kagad na pag binuli ka, sapakin mo nga, no? Para maging, ano sila, matakot sila kagad sa iyo, no? Hindi po yun. Sa tingin nyo, yun po ba tamang approach? Oh, di ba? So, it will just worsen the situations. Di ba? Ang una at ang mahalaga, maintindihan ng bata kung bakit nangyayari sa kanya. Okay? At kung bakit ginagawa nila yon. Yun po yung pinaka-importante. Mapaunawa sa batang nabubuli at sa batang nang bubuli kung ano ang tama at mali. Normal po kasi ngayon yan eh, no? Normal po yan na part nung mga pagiging estudyante, yung tropa-tropa, barka-barkada, no? And normally, yung mga transferee, sila yung mga walang tropa pa, di ba? Unlike yung sabay-sabay kayong nag-grade 1 sa isang school, di ba? Hanggang sa makapagtapos ka, ayan, nakaka-build ka na ng tropa mo dyan. Papaano kung hindi ka transferee ka, at the same time, introvert person ka pa, di ba? Walang problema sa mga introvert person na simula nung sila ay pumasok sa eskwelahan, no, nung grade 1 sila hanggang sa makapagtapos sila, ay nandoon sila, no? Paano yung mga transferee? Paano yung mga batang nalipat, no? Dahil sa sitwasyon na kung ano man yung pinagdaanan nila, di ba? So, address the situation properly, no? Hindi po kailangan dito ng violenting atake kagad. Di ba? Hindi po ano yon, no? Although there are times na maybe effective yan, but not always. No? Not always. At hindi pwedeng nangyari kay Juan, pwedeng mangyari kay Pedro. No? Kung nangyari kay Juan na naging effective yan, how sure you are na pwedeng mangyari kay Pedro din yan. Di ba? Paano kung hindi ganun ang mangyari kay Pedro? So, lumala yung sitwasyon. It's either mapapasama yung nabully or mapapasama yung nabully. No? Yan po ano ko lang, bigla ko lang naipasok sa issue na to. It's separate from those credibility thing, no? So, I hope, no? Ito po ay in general, no? Na bigla ko lang talagang naisip at dahil nga doon sa napag-usapan namin, no? Isa kong kakwentuhan. So, maybe it's about time din, no? Since dirito na rin lang tayo sa social media, no? Why not share something na relevant sa mga nangyayari ngayon, no? Sa mga kabataan na yan. Okay? Although hindi ako naka-experience ng pambubuli dahil mas mukha pa akong nang bubuli kaysa sa nabubuli. Basahin nyo na lang po yung mga nangyayari ngayon sa paligid. And during our time, my time, hindi pa naman uso yung salitang bullying or binubuli. Ngayon lang yan. Kaya kung nabully man ako or nang bully man ako nung panahon ko, hindi ko alam. Okay, so yun na po yung gusto kong i-share sa content na to at matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagkamalang fake news. At inuulit ko doon sa mga nag-iisip ng hindi maganda sa akin, no? Isipin nyo na lang po yan. Huwag nyo pong tambayan. Kasi pag dinambayan yan, kayo po ang may stress, hindi po ako. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming salamat.